Hi mga day! Muli tayo nagbabalik for another video. Na-miss nyo ba ako? Kasi na-miss ko kayo. Sobrang tagal na ng huling video natin mga sis. It's been a month. More than a month na. Ang daming kaganapan. And grabe lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na after 5 years, ito tayo ay lilipad. Hindi tayo lilipad kasi wala tayong pakpak. I mean, tayo ay pupunta ng ibang bansa. And kung makikita nyo dyan mga guys, ayan, tayo ay boarding na agad-agad. Ganun lang kabilis ang transition. Wala nang kahit ano pang etchos. So tayo ay lilipad papunta sa paborito nating lugar. Okay, so third time na natin sa lugar to, sa bansang to, walang iba kundi sa Taiwan. At yan mga guys, at this time is different. Kasi kasama natin ang ating Mudra Bells, ang ating cousin. At ito ay all paid expenses ng ating cousin. Di ba? Shala, san ka pa? And ayan, sobrang thankful talaga at na-experience si Mudra Bells na ibang bansa. At yan mga guys, Diyos ko, kung nakita nyo dun kanina, diba? Kung nakita nyo yung damit ko na yung dye, apakalaki sa nanay ko dahil pag lamig na siya sa airport pa lang ng Pinas. And what more pa kaya pagpunta niya ng ibang bansa. So, we're ready to take off and ang bilis ng transition guys. Andito agad tayo sa ating hotel. Hindi na ako nakapag-video sa airport ng Taiwan kasi sobrang antok na ang person. So, yan, mga isda na lang yung atin na videohan. Pero for this day, ito yung pagdating natin dito, medyo madaling araw na. So, waiting for check-in lang tayo mga guys. And ito na nga, syempre hindi tayo magpapahuli at check natin kung ano ba yung breakfast nila. So, quick lang ang ating pagpa-video dyan. So, ayan ang breakfast nila. May egg, may vegetable, and actually ako kumuha niyan. Ayan. So, next niyan is, diba, tumagal ako sa vegetable. Hindi ko alam, pero hindi ako kumuha dyan mga guys. Itlog talaga yung kinuha ko. And meron silang, ayan ang kanilang chow fan. And ayan, syempre kuha ko tayo. Ayan na lang yung food nila. Alam nyo ba mga day, sikreto lang to. Medyo na late tayo. Tayo na lang yung kakain. So may mga fruit, may salads din sila. And of course, syempre outfit check na tayo. Pagtas natin kumain. And ayan, outfit check na tayo. So ganun kabilis ang transition mga guys ng ating. So, magsisimula ng ating day 1 sa Taiwan. After 5 years, nakabalik din tayo. Thank you, Lord. So, eto na. Ayan, i-tour ko kayo. City tour muna tayo, mga bebe. Siyempre, nakasay tayo sa taxi. Ayan, di ba napaisip ako kung saan tayo sasakay. So, nothing so special naman dito sa sa daanan na to, just daanan lang. And gusto ko lang makita nyo kung ano ba yung tsura ng daanan ng Taiwan. Pero yung weather kasi dito is napakalamig guys. Kung dito sa Pinas is napakainit, pero sa Taiwan napakalamig. So ayan, so travel lang tayo mga guys, kasi this time is pupunta tayo sa isa sa mga sikat na tourist spot or you must try pag nasa Taiwan kayo. So hindi pwedeng ma-miss nyo to guys. Kaya kung pupunta kayo sa Taiwan, puntahan nyo talaga tong area na to. Ayan, so actually papunta dito guys, nag-taxi kami and then MRT kami. DIY lang kami for this trip. Ayan, since yung cousin ko naman is ilang years na rin siya sa Taiwan. So medyo ayan, alam niya na yung pupuntahan din. Ayan. So, tour ko lang kayo. So, ayan guys, tour ko lang kayo. Pero alam nyo ba, gusto kong i-share na sobrang na-amaze talaga rin ako dito sa Taiwan. Kasi nga, sabi ko nga, diba, hindi siya ganun ka-traffic. And, may sistema talaga sila dito, mga sis. Alam nyo ba, dito sa Taiwan, na hindi uso dito yung papara ka lang kung saang lugar at sasakay ka na. Hindi ganun. So, meron talaga silang mga bus stop, mga taxis, terminals, mga bus terminals na wherein doon ka lang talagang sasakay. So, yung mga tao dito guys, talagang kung makikita nyo sila is medyo, I think healthy rin yung mga tao talaga dito kasi they are more into walking. So, talagang lakad mode sila, papunta sa bus station, sa MRT o iba, and then yan, sa terminals ng mga taxi. So, kung makikita nyo, 'di ba, medyo mabilis kasi. Pero kung makikita nyo, may mga designated area talaga sila for the pedestrian at the same time, yung sa mga, like, ang tawag dito, mga motorcycle, ayan. Ayun yung isa sa mga nakakatuwa sa kanila. Dahil,
hindi, kumbaga kahit papaano is disiplinado talaga sila. So yan guys, kung makikita nyo, isa yan sa mga temple nila dito sa Taiwan. And yun nga lang, talagang very challenging from pag galing ka talaga sa ibang bansa na nasanay ka like sa atin 'di ba, parang anywhere pag nandiyan na yung sakayan, since may jeep sa atin, so pwede ka lang pumara. So sa kanila kasi hindi talaga, so may mga terminal designated lang sila, kaya talagang more walk ka dito sa Taiwan. And aside from that, marami rin sa kanilang mga motorcycle. Yan, kung makikita nyo from the video kanina, puro motorcycle din talaga yung isa sa means of travel dito, aside from taxi and bus tsaka MRT. And alam nyo ba guys, isa pa sa nakaka-amaze sa kanila is yung MRT system nila, which is talagang meron nga silang tinatawag na MRT map. So meron din naman tayo nun, pero yung sa kanila kasi talaga guys, as in nakasistema yung mga designated area nila, at the same time connecting na talaga yung kanilang MRT. So, siguro isa din talaga yun sa naging magandang way or magandang sistema ng government nila, kaya talaga iwas talaga yun sa traffic. And at the same time, syempre hindi naman katulad sa atin, wala lang mga jeepney sa kanila or mga minibuses sa kanila. Talagang bus, taxi, and motorcycle yung means of transportation nila. And then syempre MRT. So I think isa din yun sa nakalesen kung bakit hindi ganun ka-traffic sa kanila, and nadisiplina din yung mga tao sa kanila, nasanay din sila through walking, which is hopefully 'di ba, maganda rin talaga siya. So maganda rin siya for us. Tsaka meron silang mga designated na pedestrian area talaga guys. So ayan, medyo yung mga gantong stop mode natin, hindi siya traffic. So ito is like yung meron silang stoplight, mga ganun. And guys, sobrang amazed talaga ako sa kanila. Super, as in no, first time ko makapunta dito sa Taiwan. Sobrang natuwa ako kasi talagang, alam mo yun, they cherish kung paano nila na-organize. I mean, paano nila na-disiplina yung mga tao sa kanila. And alam nyo ba na storytelling lang din, no, bago tayo pumunta dun sa MRT. Actually, may kilala kami dun sa Taiwan. So, yung nangyari, parang nawalan siya ng phone, ganyan, sa Taiwan. Pero alam nyo ba, syempre, since Filipino siya, akala niya hindi na yun mababalik at all, ganyan, kasi naiwan niya, I think sa bus, yung, yung phone niya. So, syempre, tayo mga Pinoy, tendency, isipin natin, wala na, hindi din babalik, ganyan. So, bumili na siya ng phone niya. Then, after 3 days, alam nyo ba na kinontak siya ng bus company to return yung phone na naiwan niya sa bus. And luckily, grabe, 'di ba? Kung sa atin yun, alam nyo na yun. Pero yung alam nyo yun, hindi ko naman masasabi sa atin wala nang bumabalik. Pero bihira na, parang super rare. Pero sa kanila talagang hinanap siya para lang para maibalik yung phone. So masasabi ko talaga dito na kahit ilapag mo yung mga gamit mo, hindi yun basta-basta mawawala. 'Di ba? So makukuha mo na yan dun sa parang nila. For example, sa MRT, kung saan mo naiwan, pwede mong balik. So, ngayon guys, ayun na nga, papunta na tayo sa MRT station. Nandito na tayo sa Taoyuan Station. And tayo ay pupunta na sa Mongkong Gondola. So, bago pumunta doon, actually, babalik tayo in the main station or sa main train nila, which is sa Taipei. Then, from Taipei, guys, lilipat tayo ng MRT line, which is yun yung papuntang Mongkong. So, hindi ko na ma-identify sa inyo. Actually, guys, nag-rely lang din kami dun sa map nila. So, actually, makikita nyo naman din dun kung anong line color yung kailangan nyo sakyan pagdating nyo dun sa main station ng Taipei. And, ayan, so, eto, papunta pa rin tayo dun. Medyo mahaba nga lang yung biyahe. Siguro from main station, guys, parang nag-travel kami ng almost 30 minutes, mga ganun lang siya. Pero okay lang din guys, kasi nasa MRT lang naman kayo. And siguro mga mura lang rin naman yung pamasahe. Wag na lang kayo magko-convert. So yun pa pala tips ko sa inyo guys. Pag nasa ibang bansa kayo, kung ano yung pera nila doon,
So, huwag kayo parang convert sa pera natin kasi it's either maliliitan kayo or malalakihan kayo. So, medyo hindi kayo makagalaw ng maayos. So, by this time, ayan, nag-walk na tayo kasi nakababa na tayo sa MRT. Medyo nag-iba lang yung screen natin. Yung hindi ko na ayos. Pero anyway, okay lang yan. So, yan, lakad na tayo kasi sabi ko sa inyo dito is puro walking talaga. So, pagbaba ng MRT, sa last station niya, which is ang pinaka-station ng last, is I think Taipei Zoo. So, yun yung station. Ayun pa pala. So, yung Taipei Station, ay Taipei Zoo, and then Mokong Gondola na cable car is nearby lang sila. So, nasa inyo kung gusto niyo pumunta dun sa Taipei Zoo muna, then you, explore nyo muna Taipei Zoo bago kayo mag gondola. Pero kasi sa Taipei Zoo kasi actually guys, hindi na kami pumasok kasi sobrang kakainin talaga yung half day mo para lang dun sa pag-explore dun sa sa zoo. So ang pinaka goal kasi talaga namin is pumunta sa gondola, which is ito yung isa sa talaga na must try pag pupunta talaga kayo ng Taiwan. And yung pagsakay dun sa pinaka dulo ng peak ng gondola is nag-amount siya ng 120 NT. So ganun siya. Papunta pa lang yun, one way pa lang yun guys. So pabalik another 120 na naman siya. Pag gusto nyo kasi lalo na kung hindi nyo na makabisado kung paano pumunta. So ayan, kasama natin sila, ang ating family. Ayan. So, akit na kami dyan guys. Papunta na kami sa gondola para sumakay. And may mga choices din doon pala guys kung ano yung gusto nyo sakyan. So may tinatawag sila na, mamaya makikita nyo yan, may tinatawag silang regular cabin or yung crystal cabin. So yung first time na pumunta kami dito, actually medyo late na yung first na punta namin, kasama ko yung husband ko, para pumunta kami ng around 5:30 na, since nung time na yun is nakabook kami for that time. So, nagbook kasi ako yun sa isang apps before. Pero this time kasi is, sabi ko nga sa inyo, DIY lang kami dito. So, on the spot na bumili ng ticket. So, yan, bibili na ng ticket yung pinsan ko. So, yun na nga. So, ang pinili ko before is crystal cabin. So, ito din time na to, crystal cabin din yung pipiliin namin. Syempre, pag first timer ka talaga, sobrang, lalo na kung takot ka sa heights, ganyan. So, talagang kabado ka, 'di ba? Syempre, parang nasa cage ka lang, tapos ang taas-taas ng sasakyan mo. I mean, nung taas nung nung level ng height niyan. So, ayan, waiting na lang din kami dyan. Ayan, papila na, 'di ba? Ayan, ang cute nila kasi. Guys, dyan ang dami nila. Puro sila senior. So, hindi ko alam kung may trip ba to. I mean, madami sila, ayan, nakapila. And then, waiting lang kami sa kanila, matapos sila dyan sa pila. Tapos kami na yung next. And, ang pinili lang namin this time is crystal cabin. So, sa crystal cabin kasi talaga guys, makikita niyo yung nasa ilalim. So, ayun nga, pag first timer ka, malulula ka. Tsaka pag may fear of heights ka, yun, malulula ka talaga ng bonggang-bongga kasi ilalim makikita mo as in yung mga puro green naman yung makikita nyo, pero syempre yun nga, nakakaba pa rin. So yan, pila mode na tayo kasi ayan, yun, so iba yung pila namin kasi nga nakapila kami sa crystal cabin. So yung kabila, nakapila sila sa regular cabin. So yung time, puro ko show, diba? Kaloka. So, nakamask kami kasi nga malamig, super lamig talaga. Especially kung hindi ka naman sanay sa lamig katulad namin, 'di ba? Syempre dito sa Pinas, hindi naman lumalamig ng bonggang-bongga, 'di ba? Lalo na pag gantong summer talaga. So, yan. Kaya, lagay din kami ng mask to protect din sa lamig. At the same time, syempre, protection for, alam nyo na, pa din, mga viruses sa paligid. And ayan, nakakatawa lang kasi 'di ba? Dati hindi ko in-expect na mangyari to, ma-experience ni mother makapag ibang bansa, pero nakakatawa lang. Ayan, sabi ko nga thank you talaga sa time na to. And ayan, walk lang tayo for the video in person. Ayan. Ayan, sasakay na kami. Ano pa ba?
Excuse. Ayan, sorry. Ayan, ano pa ba yung kwento ko sa inyo? Haba na pala nito ng video natin, 'di ba? 14:32 minutes na yan. Pero guys, ayan nga, sakay na kami sa cabin sa cable car, ayan. And actually dito may nakasabay kami. So, may foreigner kami na nakasabay. And ganun talaga kasi syempre, depende pa rin minsan sa count. And yun pala, yung sa count ng cable card, ang maximum lang talaga niya for crystal cabin is 5 packs lang. Pero sa regular, pwede hanggang 8 packs I think. Pero yan, sa crystal nga, 5 lang. Syempre, just to protect din yung flooring kasi nga, crystal siya or glass talaga yung nasa flooring. So, ayan yung view natin guys. Nandito pa tayo sa mababang area ng crystal ay ng cable car. Ayan. So, dito kita nyo guys yung 360 na ano ng Taiwan, view ng Taiwan. Ayan. So, actually yan, dito is second time ko nang makasakay. Kahit third time na tayo sa Taiwan. Kasi yung first ko in Taiwan, hindi kami sa Taipei. So, nasa Taichung kami. So, actually sa Taichung may ganito, if I'm not mistaken, sa may Sanmon Lake, pero hindi kami nagganto noon before. So, ngayon, nagganto kami, nag-cable car kami for this second time around. Ayun, nasaya lang rin, pero this time di na ako ganun super natakot kasi nga, second time ko na expected ko na yung mangyari. Unlike before, na nung unang araw, unang punta ko, unang try namin talaga super lula ako niyan. Das alam niyo ba, yung pumunta kami dyan, yung first na punta namin, yung pala yung gusto kong magkwento, is since 5:30 nga kami pumunta, so, yan, pumunta since 5:30 nga, so, nung medyo nasa peak na kami, medyo parang doon sa pangalawang station na, padilim na, kaya syempre diba parang alam mo yung feeling na ang creepy kasi nga tingnan mo naman yan guys, puro punong ganyang katataas. Eto kasi tanghali tanghali pa, kaya sobrang na-enjoy ko yung view na to. And yung first time namin, yun nga, sobrang dilim, diba? Imagine mo ganyan yung dadaanan nyo, tapos apakadilim, diba? Ewan ko na lang talaga. And then, so, etong scenery na to, sobrang I love it, guys. Sobrang, hindi ko alam. Basta nakaka-relax, ganyan. So, pag ikaw din nasa ganyang scenery, syempre, pag first timer ka, nalulula ka and on. Pero ito, sobrang ma-enjoy mo kasi before, sa totoo lang, nakikita ko lang siya sa palabas. Pero yan, nakikita ko na siya live. And ayan, we're down na sa pinaka-peak ng Mongkong Gondola Station. So, yung pinaka-peak na yan. So, sa dulo na yan, guys. And, alam nyo ba, parang ang salita ko dyan talaga. Nakakaloka lang, guys. Kala ko talaga, naririnig ako, pero hindi. Wala. Kaya yan, voice over ang peg natin. So, in-explain ko dyan and all. Nandito tayo sa gondola. Ayan yung gondola. So, basta ganun. And dito guys, may discover din ako, alam mo yun, may discover din kami dito na merong magandang, hindi ko alam kung mapapakita ko siya, pero ayan, may magandang view dito somewhere na pwede kayo mag-picture doon. Actually, picture kami doon. Naka-arrangement siya, flower arrangement siya, nakalagay yung Mongkong Gondola. So, ang ganda niya. And yun, pang IG. So, yan, mga nag-IG dyan. So, this time, waiting tayo sa ating mga kasama. Kasi nga, syempre, ang lamig na dito, guys. Parang it's na talaga, dito na yung mararamdaman mo yung lamig. Kasi nga, peak na to, nasa tuktok ka na ng bundok. Ganyan. Ayan, enjoyin lang natin. Walking lang tayo. Enjoying the view. Diba? Kalokan. Dami ko pa pinagsasabi dyan, pero hindi nga tayo naririnig. Ayun yung masaklap. And alam nyo, isa sa mga favorite ko dito talaga is may papakita sa inyo mga guys kung bakit gusto ko rin talagang umakyat dito sa Mongkong Gondola. At gusto ko to, at yung gusto kong balikan dahil nung time na nakakain kami nito, wala kasi talaga akong mahanap niyan dito sa Pinas. So siguro nga sa Taiwan lang siya. So hindi ko rin alam kung may nag-import na dito or pero dito kasi talaga namin siya nakain sa taas na to sa Mongkong Gondola. Even sa mga night market, hindi ko siya masyadong nakikita. Though meron naman na, pero feeling ko iba na yung lasa. Kaya yun, so dito kami kumain, and one of my favorite talaga dito sa taas ng Mongkong Gondola is yung kanilang black sausage or yung black Taiwanese sausage nila.
which is sobrang yung feeling of heaven, ganon. Yung feeling nung kumakain ako noon. So, this time, ayan, walk-walk kami kasi naghahanap kami ng ng makakainan. Yan. Pero, alam nyo, paglabas nyo lang guys ng Mongkong Gondola, may makikita na kayo isang building yon, may kainan na doon. And, yan yung mga sineserve nila. May sineserve din naman sila doon na rice. Ayan. So, kumain din kami actually, ito na kami nag-lunch. Medyo late lunch na to. So, ayan. May rice sila. Tapos, may noodles din. And then, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, ayan. Yung para siyang flower arrangement. Yan. So, yan. Maganda mag-photo off yan. So, picture-picture lang kami dyan nung time na yan. And, ayun, kasama natin sila Mudrables. Ayun, nakikita nyo ba sa gilid ko? Ayan, yan, diba? So, for the picture, ang mga persons. Ayan, so, tapos na tayo mag-picture, and then, ayan na yung walk na tayo ulit. Tawid na tayo kasi nga talaga kakain na nga kami, guys. Kaya kami naglalakad. Ayan, kakain na kami. So, ang dami rin namin talagang lakad dyan. Kaya sa inyo, sa mga pupunta talaga sa Taiwan, I suggest, i-ready nyo talaga yung paa nyo, yung katawan nyo, lahat. Kasi nga, more walking, ganun siya. More walking, diba? Tingin mo naman si Mother Earth dyan, talagang pati yung ulo niya, tsaka yung pinsan ko talagang nakatakip na kasi nga nalalamig na sila. So, yan yung sasabi ko sa inyo, dyan kami kakain. O, diba? Ang bilis lang. Kitang-kita lang siya from dun sa station, paglabas nyo. So, ayun, sarap dito talaga guys. Papakita ko sa inyo yung mga food. Ito na. Ayan, sasabi ko sa inyo yung sausage. So, ginigrill talaga siya. And then, may iba pa. Hindi ko alam yung tawag sa bilig. Nakalimutan ko. Comment down below kung ano yun. Pero yun ang sarap. Actually, ang mura niya nga ngayon. Kasi before, parang 60 NT yun nabili namin yan. Ngayon, 40 NT na lang siya. Hindi ko alam bakit ganun. Pero ang mura niya na ngayon guys. So, yun yung kinain namin dito sa pinakita ko lang sa inyo yung menu, yung mga pwede nyo kainin dito sa Mongkong Gondola. Sobrang sarap kasi nga parang after 5 years nakakain ulit ako ng sausage. Ayan, kaya guys, kung gusto nyo i-try at must try talaga siya, hindi pala gusto, i-try nyo talaga siya guys. Ayan, dito lang yan sa Mongkong Gondola, pero meron din naman yan sa mga night market, pero ewan ko pareho yung quality. Pero ako kasi talagang iba yung feeling pag dito siya nakain dahil nga sa lamig ng dito. Malamig kasi dito sa taas na to compare dun sa mismong city. Nandito talaga yung lamig, diba? Ay, naka-hoodie na tayo, tapos walking lang tayo kasi apakalamig. Sobrang lamig talaga. So, walking lang kami dyan, explore lang. Kasi may nakita kami sa map na parang may mga pwedeng puntahan at mag-walking dyan. Pero, ayan, mamaya pakita ko sa inyo. Parang may makikita kami dyan na parang malaking pugon, gano'n. So, naglakad lang kami straight lang doon sa parang siyang tea shop, dire-diretso. Diba, alam nyo ba, nakakatawa pa dito guys. So, sobrang lamig dito. Meron pa talagang area na may nagtitinda ng ice cream. Imagine, diba? Hindi ko alam. Business is business, ganun talaga. Anyway guys, so ito yung first stop natin sa Taiwan trip natin. Actually, half day pa lang talaga dito sa Mongkong Gondola. Mag-google mo na siya. And, naghahanap kasi talaga kami niya ng cherry blossom this time. Kasi nga, may nakita kami syempre sa ibang, nag-check din ako before. So, tinignan ko nga ako may cherry blossom. So, naghanap kami kasi nga gusto ko talaga makapagpa-picture sa cherry blossom. Alam niyo yun, kasi nga, ewan ko ba, kasi before parang wala kami nakita ng cherry blossom kaya ngayon, hanap talaga kami ng cherry blossom yan. Pero sad to say, dyan sa area na yan, wala kami nakita. Kaya more walk kami, naghanap pa kami ng ibang area na pwede makapagpa-picture with the cherry blossom. Ayan, so medyo dismayado na kami dito kasi parang ang layo na namin, pero wala pa rin kaming nakita ang cherry blossom. Ayan, medyo na ako dito, yan na yung, ayan, parang, nangyari? Bakit wala naman dito something? So, balik kami kasi nga, wala kaming, parang na siya, bahay lang siya and all. Tapos balik na kami, wala kami masyado nakita dyan. Walk through lang talaga. Ayan. So, yun yung aming ginawa for the explore lang ang person. So, walk lang tayo. And ayun na nga. So,
Sige, walk lang tayo and malapit na rin tayo guys kasi nakita na namin kung saan kami pupunta. May nakita na kami na area kung saan meron yung cherry blossom. Hindi na nga lang siya ganun kalago pero okay na din. So ayan na nga siya mga sis, yung cherry blossom, 'di ba? Hindi na siya super ganun kalago. Pero okay na rin, goods na din kasi satisfying na yun. Nakakita na ako ng cherry blossom. So for this time, for this video guys, hanggang dito na lang. Part 2 na tayo sa mga next vlog. Thank you so much!